Kung saan man kayo naroroon, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Weekend na naman, Eklesiastiko pong muli. Again, magbibigay na naman tayo ng reaction patungkol sa video ni Atty. Libayan. Umpisahan na natin. Mga kabatas natin, alam naman natin lahat, no, kung ano ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga Tulfo fanatics ang Raffy Tulfo in action. Pakinggan yung mabuti ang sasabihin ni Atty. Libayan. Kasi umaasa sila na sila yung susunod na mabibigyan ng ayuda. Diba? Observe how Libayan manipulates his listeners. The way he describes Tulfo fanatics as palahingi, mahilig umasa sa ayuda. Now, kung palagi mo yung maririnig, hindi mo mamamalayan unti-unti ka ng didistansya at hindi mo nagugustuhin matawag na Tulfo fanatics or even masabing supporters ni Raffy Tulfo o ng RTIA. Dahil sa napakapangit o negative na description ni Libayan at ng community ng batas natin patungkol kay Raffy Tulfo. In my opinion, may tatlong klase lang ng tao ang nagiging kabatas. Una, mga taong naireklamo sa RTIA. Pangalawa, mga taong madaling ma-brainwash. Pangatlo, mga taong hindi marunong tumimbang at mag-analyze. Siyempre, pag naireklamo ka sa RTIA at hindi mo nagustuhan, tiyak na magagalit ka sa RTIA. So, magiging kabatas ka ngayon. Ngayon, yung pangalawa, madaling ma-brainwash. Kasi nga, kapag paulit-ulit mong naririnig si Atty. Libayan sa napaka-negative na description niya ng Tulfo fanatics na palaasa at mahilig sa ayuda, ikaw ayaw mo nang mabansagan na Tulfo fanatics or even ma-affiliate sa salitang Tulfo. So ikaw na na-brainwash ni Atty. Libayan, mag-subscribe ka na ngayon at magiging isang kabatas ka na. At yung pangatlo, yung mga taong hindi marunong mag-analyze at magtimbang, yung mahina ang common sense at critical thinking. Dahil kung marunong kang mag-analyze at tumimbang, tatanungin mo una, ano na ba ang nagawa ng RTIA at nagawa ng batas natin? Pangalawa, anong influence ang naihahatid ng RTIA kumpara sa batas natin? Panoorin nyo ito. Nakakatuwa naman nung pupunta sila dito para makita tayo at meron pang $200. Hindi para sa atin dalawa to. Ito ay gusto nang i-donate sa nangangailangan. Actually, Sir Raffy, let me add. Add pa? Uy, 300. Naku po. So dito makikita nyo na mali agad ang sinabi ni Libayan na mahilig sa ayuda ang mga supporters ng RTIA na kung tawagin ni Libayan at kabatas na Tulfo fanatics. $300. Naku sir, bago ang lahat, binabati ko kayo ng magandang hapon, sir, ma'am. Okay, pakilala po kayo, sir. So dito makikita natin sa community ng RTIA nagtutulungan at hindi porke supporters ni Raffy Tulfo o kung i-identify ni Libayan na Tulfo fanatics ay mahilig sa ayuda. Bernard Philbrook from Bremerton, Washington. I work tatrabaho sa Puget Sound Naval Shipyard. Oh. Retired US Navy. Wow. Kaya pala, double compensation ka sa pension sir. Plus yung current job mo. Yes, kaya sir. Pala yayamanin si sir. At hindi lahat ay mahirap na paulit-ulit na itinatanim ni Libayan sa listeners niya na kaya ang mga Tulfo fanatics ay mahirap pa rin dahil mahilig sa ayuda. Hindi ako mayaman na misis ko mayaman. Hindi po. Trabaho nyo, sir. Si Mrs. Madam. Ano pong pakilala po kay ma'am? Janina Tahimik Philbrook po. Now, yung supporters ng RTIA o kung tawagin ni Libayan na Tulfo fanatics, pumunta sila dyan hindi para humingi ng ayuda, kundi magbigay ng tulong. Taliwas sa sinasabi ni Libayan na gustong-gusto ng Tulfo fanatics ang RTIA kasi umaasa sila na sila ang susunod na mabibigyan ng ayuda. Marami sa mga supporters o kung tawagin ni Atty. Libayan na Tulfo fanatics ay nagnanais na makatulong at marami dumadayo pa para maipaabot lang ang kanilang tulong. At kung ang mga lumalapit man sa RTIA ay mahirap, hindi dahil tamad sila o palaasa lang. There are many things we need to consider and understand. Pero aware din naman kami na may mga lumalapit na mga abusado at talagang asa lang. Pero hindi sila magiging dahilan para ihinto o tumigil kami sa pagsuporta sa RTIA. Dahil maraming mga genuine na lumalapit sa RTIA na kailangan ng tulong at deserve namang tulungan. Let's continue the video of RTIA. Tingnan nyo yung recipient na napili nila.
Pinoy. Ito pong binigay yung 300 tulad ng aking pangako kahapon. Ito po'y hanapan namin ng recipient. Yes, sir. At meron na po kami nahanap. Si Ma'am Juliana May Dulay. At meron po siyang baby po, 1-year-old po and 11 months na Yes. si Felix De Fiesta. Ayun. At humihingi po sana ng tulong ito nga pong si baby Felix na makabili po ng herbal na gamot. Si baby po, Idol Rafi, ay meron po nga primitive neuroectodermal tumor po. Ma'am Juliana, magandang hapon. Ang napiling recipient ay isang batang may sakit. Sa community ng RTIA, regardless of the intention of the person na tumulong, hindi na namin tinitingnan kung tama ba o mali ang intention nila. Ipinapasa Diyos na lang namin yon. Ang mahalaga, mabigyan ng gamot ang bata, matulungan man lang at maibsan ang sakit at hirap na nararamdaman ng isang magulang o ng kapamilya. Iyon lang, sapat na. Pero sa community ng batas natin, hahanapan pa ng mali yan. At sasabihin kaya kayong mga Tulfonatics, mahirap pa rin, mahilig kayo sa ayuda. Kaya I totally disagree and I can say Attorney Libayan is spreading disinformation about the supporters of Rapi Tulfo. And as a lawyer, he is violating the Canon 2 Responsible Use of Social Media Code, Professional Responsibility and Accountability under Section 37 and 38. Okay, let's continue. Bisita tayo rito ngayon. Sila po'y galing pa ng abroad. Meron po silang idodonate na $300. At kayo po ang mapalad na makakuha nitong $300. Ayun. Ano po yung karamdaman ulit ni baby? At pakipaliwanag ayon po sa sinabi ng doktor sa inyo, ma'am? Ano po siya, sir? Neuroblastoma po. Nung inborn po siya, kaso nga lang po, 8 months na po siya nung nalaman namin, sir, na may cancer po pala siya. O ngayon, sa tingin nyo, kung sa community ng batas natin lalapit ang nanay na ito, ang tanong, tutulungan kaya ni Libayan at ng mga kabatas? Sir, nung sinitiskan po siya, nakita po yung bukol, 9 cm na po. Tapos naoperahan po siya. Sa awa po ng Diyos, natanggal naman po yung 9 cm po. Kaso nga lang po, after 3 months po, bumalik po, naging 12 cm. At sa mga kabatas na nakikinig ngayon dito sa channel na ito, sa tingin ninyo, deserve ba ng nanay at ng bata ang tulong? Alam ko na isasagot ng mga kabatas, sasabihin niyan, bakit kailangan pang i-video? Lumaki po. Nung pinakemo na po namin, nung mga naka-4th cycle na po siya, lumiit po yung bukol, sir. Kaso nga lang po, kumalat po yung... Kaya ikaw, Attorney Libayan, at kayong mga kabatas, kung ayaw niyong tumulong, wala namang problema. Pero kung pwede, just shut your mouth at huwag nang dagdagan pa ang sakit at hirap na nararamdaman ng mga lumalapit sa RTIA sa paulit-ulit niyong pagsasabi na mahilig sa ayuda, kaya Tulfonatics. Okay, let's go back to the video of Attorney Libayan. Di ba? Kaya nga, kung naalala nyo yung comment, mga kabatas natin sa atin na nafi-feature natin lagi o mga comments na nafi-features natin lagi sa ating mga live streams. Ang lagi nilang sinasabi, ikaw attorney, may natulungan ka na ba? Ikaw attorney, may nabigyan ka na ba ng pera kahit 5 duling? Ikaw attorney, yung mga kinikita mo, yung serbisyo mo ba libre? Binibigay mo ba yan sa mga mahihirap? Ikaw attorney, yung kinikita mo, pinapamahagi mo ba yan sa mga mahihirap? Diba? Yun lagi ang tanong nila. Yun lagi ang pinaglalaban nila. May natulungan ka na nga ba? Diba sinagot mo na naman yan at malinaw na sa amin? Wala akong tinutulungan dito. Tapos sabi nyo, pera-pera lang. Inamin ko na rin naman na pera-pera lang ah. Wala nang argumento doon. Nag-YouTube lang ako para sa pera. May pakialam ba ako kung may matututunan sila o wala? Wala. Kung ayaw mong tumulong, huwag ka nang manghikayat ng tao at maghasik ka pa ng galit sa puso ng mga tao. Kaya, masama akong tao. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi namin sinabing masamang tao ka dahil hindi ka tumutulong. Pero, kung ayaw mong tumulong at ng mga kabatas mo, wala kaming pakialam doon. Choice nyo yan. Pero ang ginawa mong sausawan at pagkakitaan ang mga video ng iba tapos lalaitin, gagawan mo pa ng chismis at magpapakalat ka pa ng fake news, iyon ang dahilan kung bakit na-question namin ang perang kinikita mo dyan sa mga content mo. Diba? Pero ito ang sasabihin ko sa inyo mga kabatas. Ito ang ipapakita ko sa inyo mga kabatas natin. Ang nangyari kasi dito, no? Merong streamer
na si Kai Cenat, no, doon sa Amerika, kung saan doon sa New York, Union Square, sinabi niya na mamimigay siya ng libreng PS5 at saka mga PS5 vouchers. Okay? Sinabi niya yon. So, syempre, yung mga tao na gusto ng libre, ang daming pumunta. Tignan nyo mga kabats natin. At meron tayong makukuhang lesson dito tungkol sa mga tool fanatics. Tingnan nga natin at kung may connection ito sa RTIA at sa mga tool fanatics. Okay? We're getting insane video in right now of a social media influencer giveaway gone wrong. A massive mob swarming a busy New York City park, overtaking the streets and clashing with the cops. All the Yan mga kabatas natin, no? Makikita nyo yan kasi dahil nag-announce siya ng libreng PS5. Libreng vouchers, PS5 vouchers. Tandaan nyo dahil yan sa libre. No? Well, syempre, pag sa Rafi Tulfo in Action, malalaman nyo din. Ganyan din naman eh. Libreng tulong, ayuda, pera, libreng kung ano-ano. Diba? PS5 and PS5 vouchers, ibang-iba sa binibigay na tulong ng RTIA at talagang ikinokonek ng pilit nitong si Libayan para lang mabigyan niya ng excuse ang hindi niya pagtulong. Pero hindi pa yan, mga kabatas natin, ang importante dito. Pakinggan pa natin. meet popular YouTuber Ka Cenat, who promised to give out free PlayStations, computers, and gift cards. Video from the scene shows crowds setting up fire extinguishers in anticipation of his arrival. And Yan mga kabatas natin, ano ho. So, nagkaroon na ng kaguluhan dahil sa gusto nila ng libre. Di ba? Alam nila hingi. Again, ang libreng binamimigay ay PS5 at PS5 vouchers. Hindi siya necessity. At hindi yan maikukumpara sa tulong na ibinibigay ng RTIA. Agree ako dyan. Pero hindi pa yan mga kabatas natin yung grabe dito. May sinabi dito yung announcer na sana tumatak sa isip ng mga tool fanatics. At sana yung mga tool fanatics na yan, huwag na kayong maging proud na tinatawag kayo ng inyong idol na mga pobreng mahihirap. No? Ayan na naman siya kung wari concern, but he is actually manipulating the mind of the listeners. At baka sakaling may ma-recruit siya at maging libayanatics. Ano pa tawag niya? Pobreng mahihirap, mga mahihirap nating kababayan. 'Di ba? Tingnan niyo. Itong si Libayan wala sa realidad. Hindi natin maikakaila na marami sa ating kababayan ay mahirap hindi dahil sa tamad sila, kundi mahirap pa rin ang bansa natin at marami sa kababayan natin na hindi nabibigyan ng tamang pasahod. Dahil sa mga corrupt na politicians na sana ang tax na dapat ay mapupunta sa mga tamang proyekto ay napupunta lamang sa mga bulsa ng mga ganid at walang kwentang politicians. chasing him down the street, seemingly without having given anything away. Wala rin siyang binigay na kahit ano. Parang familiar. Pero at least may referral. Importante daw yung referral, mga kabatas natin. Ayan na naman yung referral na yan. Huwag sabihin itong si Libayan na si Mayor Magalong hindi nagbibigay ng referral. Sasabihin ko sa inyo ha, yung mga sinungaling na tao na nagsasabi sa inyo na importante ang referral, hindi nyo ho kailangan ng referral. Pagpupunta kayo sa gobyerno. Okay? Yung mga ahensya ng gobyerno na yan, katulad ng mga kapulisan, lalong-lalo na yung PAW, punta lang ho kayo dyan. Hindi nyo kailangan ng referral ng kahit kaninong Oh well, kung siguro galing sa iyo yung referral, talagang hindi papansinin yan. galing. Kahit kaninong Poncio Pilato galing. Okay? Ang pinapalabas kasi ng mga Tulfonatics vloggers, importante ang referral na yan. Ginagatasan lang kayo. Ginagatasan lang kayo? Another fake news and false information. Attorney Libayan, magpakita ka ng evidence at proof dyan sa akusasyon mong yan. Okay? So, tingnan nyo.
Sinabi ni Ricol dito, mandato nila yun. YouTube giveaway. It just looked like a riot. And this is, every time I hear the cringe word influencer, like, what did you influence? You influenced a riot. Like, they Ngayon, maikukumpara nyo ba yung riot sa New York City at sa ginagawa ng RTIA? Abay, malayong malayo naman. Kahit nasa klase ng giveaway, abay PS5 at PS5 voucher, ibang-iba sa binibigay na tulong ng RTIA. Talaga lang itong silibayan para mabigyan lang ng excuse ang hindi niya pagtulong, hahanapan niya ng butas ang pagbibigay ng tulong ng RTIA. Sa salitang ayuda at giveaway, magkaiba na. Ayuda is actually a Spanish word which means assistance. At yung issue dyan sa New York City is a YouTube giveaway. Tapos itong silibayan, pilit ikinonek ang issue na yan sa RTIA. Narinig niyo yung sinabi niya, pero hindi pa yun yung gusto ko marinig ng mga Tulfonatics. Sabi niya, what did you influence? You influenced a riot. Ngayon mga kabatas natin, ano ang Sobra talaga galit nitong silibayan sa RTIA. Kahit na walang kakonek-koneksyon itong riot sa New York City, pilit na ikinokonek sa RTIA. Influensya ng Raffy Tulfo in action sa atin? Lalong-lalo na sa mga pobre. Ini-influensyahan kayo para maging kalabit penge. Parang ikaw ata yung kalabit penge kasi naglagay ka ng membership fee. Sabi mo para sa pag-hire ng editors at webmaster, pero ayaw mo naman pala ng editor. Hindi ka lang nangalabit, nagsinungaling ka pa. Mga tao na umaasa sa ayuda. Mga tao na helpless. Walang magawa sa buhay. Kaya kailangan laging humingi ng tulong. Ikaw, Atty. Libayan, helpless ka na ba at naglagay ka ng membership at talagang kailangan mo pang magsinungaling sa tao na para sabihing ang membership fee ay para sa pag-hire ng editor at webmasters. Tapos nabuking ka, ayaw mo pala ng editor. Sa Raffy Tulfo in action, kahit sa simpleng bagay na may naghahanap sa yung pulis. Oh well, it goes to show ganong kataas ang tiwala nila sa programa. Ano pa ba ang nai-impluwensya ng Raffy Tulfo in action sa inyo? Sabi ni Jurisprudence, katamaran at kabobohan. Katamaran at kabobohan? Again, may mga taong tulad ng nanay na may anak na may sakit na deserve na natutulungan ng RTIA. And again, may mga lumalapit sa RTIA na alam naman natin na mga abusado at mga talagang mahilig lang sa ayuda. Hindi yan maaalis. Diyan sa mga kabatas mo, alam mo ba at aware ka ba na lahat yan ay masipag at matatalino? At hindi umaasa sa ayuda? Again, kung ayaw niyong tumulong, wala namang problema. Pero wag na kayong magsalita ng hindi maganda at kung ano-ano pa ang sasabihin niyo sa mga lumalapit sa RTIA. Dahil hindi niyo alam ang hirap at sakit na nararanasan nila. Magpasalamat na lang kayo at pinagpala kayo ng Diyos. At huwag kayong magmalaki dahil lahat tayo ay nabubuhay lang because of God's grace and not because of our own strength. And remember, God always uses people to extend His hand to reach those who are in need. Tignan nyo rin kasi yun. Ano ang nai-impluensya niya sa inyo ito? Itong Raffy Tulfo in action. Nai-impluensyahan kayong maging chismoso. Chismosa. Ay, grabe, nagsalita ang hindi chismoso. Ay, i-remind ko lang sa iyo, nagpakalat ka ng fake news tungkol sa scholarship ni Julian Martir. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsosorry. At nakachismis ka rin sa buhay ni Heart at Cheese Escudero. Anyway, bago tayo magtapos, panuurin nyo kung paano maging chismoso si Atty. Libayan. Pero kung gusto nyo panuurin yung buo, ilalagay ko rito yung link. At sasabihin nila batas natin, pero doon sa content na yon simula una hanggang dulo, puro kachismisan. Naman patolero ako. Showbiz ito, mga kabatas natin, showbiz. Tapos ito kasi yung mga kabatas natin, makulit, no? Sabi nila, alam na daw nila ang dahilan kung bakit naging Tulfonatic. Itong si Cheese Escudero, mga kabatas natin, chismis lang ito kung bakit naging Tulfonatic siya.
Dahil daw, ipapatulfo niya si Heart Evangelista. Dahil mga kabatas natin, parang chismis. Nahihiwalayan na daw siya ni Heart Evangelista. O di ba mahilig din sa chismis? O ayan, bahala na kayo magkumpara sa mga nagawa ng RTIA at sa mga nagawa ng batas natin. That's it for today. Again, thank you for listening. Take care. Bye!